Samantala sa ibang lugar, bago pa man ang paglubog ng araw, kung saan ang mga isang grupo ng tinatawag na Thousand Wind Clan ay nagtitipon-tipon sa taas ng bundok. Dito ay sinabi ng kanilang pinuno sa kanyang mga kasamahan na ang tanging kailangan nilang gawin ay pumatay at durugin silang lahat. Sa puntong yun, naglalaway na ang mga bandido at nananabik na gawin ang mga pinapagawa sa kanila ng kanilang pinuno. Sinabi ng kanilang pinuno na hindi na siya makapaghintay na durugin ang pamilya Jin ng Taiyuan. Wika pa niya na ipapakita niya sa kanila ang kanyang Thousand Wind Clan ay nasa ibang antas kumpara sa mga walang kwentang mga tao sa Crimson Wind Clan. Itinaas ng kanilang pinuno ang kanyang espada kung saan sumigaw siya sa kanyang mga kasamahan na sila ay patayin lahat at nakawin ang lahat ng kanilang mga pag-aari. Dagdag pa niya na ubusin silang lahat at huwag magtitira ng kahit isa. Iminungkahi rin niya sa kanyang mga kasamahan na sunugin ang lahat ng kanilang makikita. Subalit, laking gulat nila at pagkabigla nang marinig nila ang isang boses na nagtatanong kung ano ang balak nilang sunugin. At mula sa malayo at madilim na parte ng kagubatan, lumitaw ang Fire King. Kung saan nagliliyab ng mga apoy ang kanang bahagi ng kanyang mga kamay. Inihayag rin ng Fire King na napakaingay nila at mga walang kwentang tao. Lumipat ang eksena kung saan sina Taekyang ay nakarating na sa nayo ng angkan ng mga Jiang. Dito ay tinanong ni Taekyang ang lalaki kung mayroon ba siyang kilala na matandang lalaki na apelyido ay Jiang. Sumagot ang lalaki na hindi siya sigurado, pero dahil sila ang nayo ng angkan ng mga Jiang, ay tiyak na meron mahigit 20 matatanda na mayroong apelyido na Jiang. Sinabi ni Taekyang sa lalaki na ang mukha ng matanda na kanyang hinahanap ay nasa edad ng 80 taong gulang na. Nagpahayag naman ang isa pang lalaki na halos lahat ng naririto ay naghihirap na simula pa noong pagkabata, kaya't halos magkapare-pareho na ang kanilang pagtanda, sapagkat ang kapitbahay nila na matandang lalaki na si Jiang, ay nasa edad 50 pa lamang, pero ang mukha niya ay parang sa isang taong nasa 150 taong gulang na. Sinubukan pa ni Taekyang ipaliwanag sa kanila na ang matandang iyon ay naninirahan ng mag-isa. Ngunit sinagot siya ng mga ito na halos lahat ng nandito na matanda ay namumuhay rin ng mag-isa, at lahat sila ay tinatawag nilang Old Man Jiang dahil sila ay matatanda na. Sa oras na yon, napagtanto ni Taekyang na mukhang wala silang kahit anong mahalagang impormasyon na nakalap sa kanila. Dahil dito, nagtanong si Mujin kung ano na ang kanilang gagawin. Sumagot si Taekyang na mukhang kailangan na nilang hanapin siya mismo. Wika pa niya na maliit lang naman ang bayan, kaya hindi rin ito magtatagal. Samantala si Changpeng ay walang paki at abala na kumakain ng kanyang mga dalang pagkain. Kaya tiningnan siya ng dalawang mga hangal kung saan nagtatanong sila kay Changpeng kung napakasarap ba talaga niyan. Sumagot si Changpeng na ito na ang napakasarap na kanyang natikman, dahil noong kasama niya ang kanyang lolo, tanging mga damo at mga energy pills lang ang kinakain nila araw-araw. Nakikisimpatya naman si Taekyang sa kanya dahil sa kanyang mga karanasan dati sa bundok at mas mabuti na lamang na siya ay ganito kaysa makasagabal pa siya sa kanila. Kasabay nito, bigla na lamang may nagsalita na isang maliit at cute na batang babae. Kung saan sinambit niya sa kanila na ang lolo na nakatira sa tabi nila ay si Jiang rin ang apelyido. Nang siya ay marinig ni Taekyang, hindi siya muna pinansin ito, sapagkat hindi siya dapat nakikialam sa usapan ng mga nakatatanda. Sinabi ng bata na ang lolo na yun ay palagi lamang nag-iisa dahil wala siyang pamilya. Kaya madalas niya itong pinupuntahan para makipaglaro sa kanya. Nang marinig ni Taekyang mula sa bata na ang lolo na yun ay wala ng pamilya at nag-iisa. Mabilis siyang kumilos at lumapit sa harapan ng bata at nagtanong kung matagal na ba siya walang pamilya. Sumagot ang bata noong tinanong niya ang kanyang ina, sinabi sa kanya na siya ay nag-iisa na simulat nang dumating siya sa kanilang bayan. Nang marinig nila Taekyang at Mujin na ang matandang iyon ay hindi taga rito at walang pamilya at kaibigan, nagkaroon sila ng tsansa na mukhang siya na mismo ang kanilang hinahanap. Sa puntong iyon, tinanong ni Taekyang ang batang babae kung mayroon pa ba siyang iba na lalaman tungkol sa kanya, katulad na lang ng buong pangalan ng matanda. Sumagot ang bata na alam niya, subalit tinanong niya sila kung bakit nila hinahanap ang kanyang lolo Jiang. Dagdag pa niyang tanong kung sila ba ay mga masasamang tao. Dahil dito, nagbigay silang dalawa ni Mujin at Taekyang ng nakangiti na pagmumukha kung saan tinanong nila ang bata kung mukha ba silang masama sa ganitong paningin. Wika pa ni Taekyang na mayroon lamang siya hihingi na pabor sa matanda. Sumagot naman ang batang babae na mukha talaga silang masasamang tao. Sa puntong yon,
Huminto ng saglit si Taekyang at nag-iisip kung paano ba niya kumbinsihin ang batang ito. Nang bigla, lumapit si Changpeng hawak ang mga tinapay na kanyang linuto gamit ang kanyang divine arts. Dito ay inalok niya ang bata na ibibigay niya ang lahat ng mga tinapay ito kung sasabihin niya sa kanila kung nasaan ang matanda. Kaya naman naglalaway ang bata sa pagkain na kanyang inialok at pumayag sa kanilang gusto. Habang siya ay kumakain, ikinwento ng bata na hindi niya alam ang kanyang buong pangalan. Pero dalawa lang ang kanyang alam, ang unang pangalan at ang panghuli nito, kung saan sinabi niya na nagsisimula ito sa Jiang at nagtatapos sa Bo. Dahil dito, napagtanto ni Taekyang na siya na nga mismo ang blacksmith o panday na kanilang hinahanap na si Jiang Tebo. Kaya tinanong ni Taekyang ulit ang bata kung maaari ba niyang ituro sa kanila ang kanyang bahay. Sa oras na yon, kaagad na tinungo ng grupo ni Taekyang at ng bata ang kinaroroonan ng matandang lalaki. Nang sila ay makarating, kaagad na tumakbo sa kanya ang batang babae at niyakap ang kanyang lolo. Kaagad niyang sinabi sa kanyang lolo na may mga mababait na kapatid na naghahanap sa kanya, kaya dinala niya ang mga iyon sa kanya. Tinanong rin niya ang matanda kung nagawa ba niya ng mabuti ito. Hindi naman nakasagot agad ang matanda sa kanyang mga sinambit. Kasabay nito, dumating sina Taekyang at ang kanyang mga grupo kung saan bumabati siya ng magandang gabi sa matanda na si Jiang Taibo. Humihingi rin siya ng pasensya kung sila ay dumaan upang makita siya sa 10 oras ng gabi. Sa puntong yon, naalala ng matanda ang kanilang pagkakakilanlan nang nakita niya si Taekyang dati sa isang parade sa Shanxi. Dahil dito, sinabi niya sa kanila na kung siya ba ang sleeping dragon ng Shanxi. Masayang tumugon naman si Taekyang na siya ang sleeping dragon ng Shanxi, tinanong rin niya ang matanda kung paano siya nakilala nito. Kaya sinabi ni Taekyang sa kanyang isip na maganda ito, sapagkat magiging madali na lamang ito para sa kanila. Inihayag ni Taekyang nang dahil kilala na siya nito at gabi na, ay maaari ba siyang dumiretso na sa kanilang usapan. Kung saan sinambit ng bida na mayroong lamang siyang pabor na hihilingin sa kanya. Ngunit mabilis na tinanggihan ito ng matanda na hindi na niya dapat gawin yon. Dahil dito, nagtataka na nagtanong ulit si Taekyang kung bakit. Kaagad na sinabihan siya ng matanda kung siya ba ay bingi, sapagkat una na niyang sinabi na wala sila dapat na pag-usapan pa. Dahil hindi rin niya naman ito tatanggapin ang anumang pabor na kanyang hihilingin. Humingi naman ng pagkakataon si Taekyang kung maaari ba niya munang pakinggan ang kanyang sasabihin. Nagalit naman ang matanda at mabilis na sinigawan siya na hindi pwede. Dahil dito, nabigla sina Taekyang at ang dalawa niyang kasamahan matapos magalit ang matanda. Kung saan napagtanto ni Taekyang na hindi pala ito magiging madali para sa kanila. Lumipat naman ang eksena sa parehong lugar, kung saan ang lalaki ay nagtataka kung bakit ang isang matanda na tulad niya ay naglalakad sa bundok ng 10 oras ng gabi. Wika pa niya na may kakaiba siyang naramdaman, kaya sinubukan niyang kausapin ang matanda. Kung saan sinabi sa kanya ng matanda na dumadaan siya sa nayo ng hangga 1 oras na ang nakalipas. Dagdag pa niya na mukhang medyo hindi siya nasa katinoan dahil ang nayo ng hangga ay 3 araw na biyahe mula dito. Sinabi rin ng lalaki sa kanyang asawa na siya ay nababahala sa kanya na baka may mangharas at iiwan siya sa gitna ng bundok, at naalala rin niya ang yumaong ama niya, kaya dinala niya ang matandang ito sa kanila upang siya ay kanyang pakainin. Sumagot naman ang asawa niya na maganda ang kanyang ginawa. Samantala ang matandang Fire King ay kumakain ng mga pagkain na kanyang ibinigay. Naisip ng Fire King na siguro ganito talaga ang tingin nila dahil siya ay isang matanda na. Pero hindi naman masama ang mabuhay bilang isang ordinaryong matanda. Kaagad namang nilapitan siya ng lalaki at sinabi na sana magustuhan niya ang pagkain. Humihingi rin siya ng pasensya kung hindi gaano karami ang pagkain na kanyang ibinigay. Inihayag naman ng Fire King na hindi ibig sabihin nito na siya ay nagugutom dahil kinakain niya ang pagkain, kundi kinakain niya ito upang ipakita ang kanyang pagpapahalaga. Tumawa naman ang lalaki sa kanyang naging sagot at hiniling na siya ay matulog na muna rito ngayong gabi. Dagdag pa niya na ang kanyang kama ay handa na sa 1 minuto. Kaagad naman sinabi ng Fire King na siya ay ayos na, sapagkat isang pagkain lang ay sapat na upang bumalik ang kanyang lakas. Wika pa niya na mayroon siyang hinahanap na tao. At dahil matagal na itong naantala ay kailangan na niyang kumilos ng mabilis. Sa puntong yon, lumipat ang pansin nila nang marinig niya ang kanyang anak na umiiyak. Kung saan nagsusumbong ito sa kanyang nanay na ang kanyang lolo ay nagagalit at sumisigaw.
Dito ay tinanong ng kanyang ama kung siya ba ay pumunta na naman sa bahay ng matandang elder na si Jiang. Sinabi ng bata na mayroong mga batang kalalakihan na naghahanap sa kanyang lolo Jiang, kaya dinala niya ang mga iyon sa kanya. Nagtataka naman ang kanyang amain sapagkat matagal na mula nang umalis ang karamihan sa mga kabataan sa kanilang nayon. Nagtanong naman ang kanyang ina kung ano ang itsura ng mga taong yon, at bakit sila naghahanap sa nakatatanda. Sumagot naman ang bata na hindi niya rin alam, sapagkat sinasabi lang nila na naghahanap sila sa kanya. Wika pa niya na sila ay napakaastig na mga batang lalaki at mayroong mga sandata sa kanilang baywang. Nang marinig ito ng kanyang ina, napagtanto niya na mukhang mga espada ang dala nila, kaya inihayag ng lalaki na maaari mga martial artists ang mga pumunta sa matandang elder na si Jiang. Dahil dito, kinuha niya ang kanyang palakol na nakabaon sa kahoy. Kung saan sinabihan niya ang kanyang mag-ina na kailangan niya munang umalis, baka may masamang nangyari sa matandang elder. Dagdag pa niya na manatili na muna sila rito dalawa. Kaagad naman tinawag ang kanyang pansin ng Fire King, kung saan nagtataka siyang lumingon sa kanya kung bakit siya pinipigilan nito. Dito ay sinabi ng Fire King na dahil siya ay busog na ngayon, siya muna ang pupunta doon para makapaglakad-lakad siya ng kaunti. Sinabi rin niya sa kanya na isipin niya ito bilang bayad niya para sa kanyang pagkain. Sumagot naman ang lalaki na hindi siya maaaring pumunta doon. Tumugon naman ang Fire King na siya ang hindi dapat pumunta roon. Isinalaysay rin niya na kung ang mga taong nandoon ay puro mas asama at mga mamamatay tao, ay malamang na hindi na siya makakabalik ng buhay pa. Tinanong rin niya kung iniisip ba niyang palakihin ang kanyang anak nang wala ang kanyang ama. Dahil dito, napagtanto ng lalaki na ang matandang ito ay isa ring martial artists. Matapos ng ilang sandali na kanilang pag-uusap at pagpayag, tinanong ng Fire King kung saang banda ng lugar ang mga bastardong iyon. Bumalik ang eksena sa kanila ni Taekyang kung saan pinapakalma niya ang matandang elder at sinabihan na makinig siya muna sa kanyang mga sasabihin. Sumagot naman ang matanda kung bakit pa siya makikinig, sapagkat sa huli ay hihilingin naman niya na magpapagawa siya ng armas sa kanya. Napakamot naman ang kanyang ulo si Taekyang, samantala sinisigawan siya ng matanda na kung siya ba ay seryoso na hingin sa isang matandang na nagretiro na 10 taon na ang nakalipas. At sa ganitong 10 oras pa ng gabi para lamang gumawa ng isang bagay na gagamitin sa pagpatay ng isang tao. Naisip ni Taekyang na dapat sana ay iiwan na niya ito rito at babalik na lang kinaumagahan, pero ngayon ay tila napahamak pa siya dito. Sinabi naman ni Mujin na mainitin ang ulo ng matanda, samantala si Changpang ay nagsasabi rin na mukhang ayaw talaga ng matanda na gawin ito. Inihayag ni Taekyang sa matandang elder na talagang kailangan niya ng tulong mula sa isang dalubhasang manggagawa. Kaya't pumunta siya dito para lamang hanapin siya. Tumugon naman ang matanda na makakakita siya ng pandayan sa isang malaking bayan isang oras sa kanluran. Wika pa niya na magaling ang may-ari ng lugar na yon. Habang tinuturo ng matanda ang pandayan na yon, tinanong ni Taekyang kung ang kanyang tinuturong tao ay magaling ba upang tunawin ang 10 millennia cold steel. Naisip naman ni Taekyang na ayon sa sabi-sabi, ang 10 millennia cold steel ay isang bagay na napakamahalaga at bihira, na kahit ang pinakamahusay na panday ay maaaring hindi pa ito nakita sa kanilang buhay. Kaya sinabi ni Taekyang sa kanyang sarili na maaaring magbago ang isip niya dahil dito. Kasabay nito, nag-iisip ang matanda tungkol sa sinabi niyang millennia cold steel. Inaantok na sinabi naman ng matanda na siya ay pumunta sa Steel Chi clan at iwanan niya ito sa leader ng clan na yon. At tutulungan siya nito sa natitirang bahagi. Wika pa niya na ang leader nila ay nakakuha ng maraming kasanayan sa pamamagitan ng panunood sa kanya habang nagtatrabaho. Dahil sa naging reaksyon ng matanda, napag-isipan ni Taekyang kung ang 10 millennia cold steel ba ay hindi isang natatanging bagay. Humingi naman ng pakiusap si Taekyang sa matanda na huwag niya itong gawin sa kanya. Wika pa niyang tanong kung ano ang dapat niyang gawin upang siya ay kanyang tulungan. Dito ay sinabi ng matandang elder na si Jiang na kailangan niya ng Herb of Eternal Youth. Sa puntong yon, nagtataka si Taekyang sa kanyang sinabi kung saan nag-alerto bigla sa kanyang harapan ang sistema. Sa oras na yon, sinabi ng matanda na kailangan niyang dalhin sa kanya ang Herb of Eternal Youth. At kung ito ay matagumpay niya na magagawa, ay marahil pwede niyang pag-isipan ang pagtulong sa kanya. Nag-alerto ang sistema na ang quest sa paghahanap ng Herb of Eternal Youth ay nilikha na. Nang binuksan ni Taekyang ang paglalarawan ng quest,
sinasabi na ang halamang ito ay tanging lumalabas sa mga alamat. Ang lahat ng mga pinuno na nangangarap ng immortalidad at walang hanggan ay naglaan ng maraming pera at lakas tao sa paghahanap sa halamang ito, ngunit hanggang ngayon, wala pang sino man ang nagtagumpay. Kung mayroon kang 1,000 taon upang mabuhay, hindi masamang subukan ang paghahanap dito. Nagsalita naman si Taekyang na ang quest na ito ay nakakabaliw. Dahil kung titingnan niya ang quest na ito, ang kahirapan sa ganitong misyon ay hindi matukoy. Wika pa niya na hindi naman siya aabot sa 1,000 taon na buhay para gawin ito. Dahil dito, tinanggihan ni Taekyang ang kanyang quest na inalok ng matanda sa kanya. Kaya nagtanong ang matanda kung hindi ba niya kaya gawin ito. Sumagot naman si Taekyang na hindi naman makatwiran na hilingin sa kanya na maghanap ng halamang pang-imortalidad. Ayon sa matanda, matagal na mula nang makita niya ang isang tao sa Miriam na may sentido komon. Dito ay kanyang sinabi na kung talagang umiiral ang 10 millennia cold steel, ay tiyak na wala ring ganitong halaman na pang-imortalidad. Sinabi naman ni Taekyang na kakaibang kapani-paniwala ito, pero kung may kailangan siya, ay gagamitin ng kanilang pamilya ang lahat ng kanilang makakaya upang makuha ito para sa kanya. Maliban na lang sa isang bagay na tulad ng halamang pang-imortalidad. Dahil dito, pumayag ang matanda sa kanyang hiling, at sinabi na narinig niya kung gaano nakapangyarihan ang naging pamilya ng Jin ng Taiyuan sa mga nakaraang araw. Kaya't nagmungkahi ito sa kanya na siya ay dalhan ng isang bote ng crystalline oil dahil siya ay nauuhaw na dito. Naiinis naman si Taekyang kung dapat ba niyang tanggapin ang misyon na ito, kung saan ang crystalline oil na ito ay nagpapagaling sa lahat ng sugat sa isang patak lamang o nagpapalakas ng panloob na chi ng higit sa 1 siglo. Nang bigla, nagtaas ng kanyang mga kamay si Changpeng at nakikiusap sa matanda na hayaan siya gawin niya ito. Nagulat naman sina Taekyang at Mujin, kasabay nito, nagtanong ang matanda kung sino naman ang bastardong ito. Dito ay sinabi ni Changpeng na siya ang apo ng kanyang lolo at siya naman ang kanyang lolo. Naisip ng matanda na tila siya ay isang baliw, kaya tinanong niya si Changpeng kung sino pangalan ng kanyang lolo. Kaagad namang lumapit sa eksena si Taekyang kung saan tinatanong niya ang matanda kung kilala ba niya ang Sword Saint na si Mei Jonghak. Dahil ang kanyang kaibigan na si Changpeng ay isang disipulo ng Sword Saint na siyang pinalaki at tinuruan niya ng mag-isa. Kaagad naman nagulat ang matandang elder na si Jiang kung saan tinanong niya kung totoo ba yon. Napag-isip ni Taekyang na ang pag-iral ng Sword Sage sa Miriam mismo ay isang bagay ng paggalang at paghanga. At ngayon ay narito ang kanyang apo, naisipan niya na baka magagawa na nila ito. Ngunit sinagot naman sila ng matanda kung ano naman kung siya ay apo ng Sword Saint, sapagkat wala naman siyang kailangan sa sekta ng Mount Hua. Sinabi ng matanda na siya ay 80 taong gulang na. At sa edad na ito, mayroon pa siyang malusog na katawan at maraming perang naipon. Kahit na siya ay dating panday na palaging nanghahampas ng bakal sa buong buhay niya, ipinagmamalaki niya pa ring maging isa sa 3 pinakamahusay na panday sa mundo. Sinagot naman ni Taekyang na yun ang rason kung bakit siya lumapit sa kanya at hingi ng isang pabor sa matandang tulad niya. Subalit sinabi naman ni Elder Jiang na yun din ang rason kaya tumatanggi siya sa kanya. Wika pa niya na sawa na siya sa paggawa ng mga espada at wala na siyang ibang kailangan pa. Inihayag rin niya sa kanila na tapos na siya sa mga kailangan niyang gawin sa buhay na ito. Nagpahayag naman ang bida na gusto niya ipagawa ang sibat at hindi naman espada. Sinagot naman siya ni Elder Jiang na mas magiging nakakapagod pa ang isang sibat at mas gusto pa niya na gumawa ng espada kaysa doon. Dahil dito, nawala na ng pag-asa si Taekyang kung saan sinabi niya sa kanyang isip na siya ay natalo sa pag-argumento sa kanya. Sinabi rin niya sa kanyang isip na inakala niya noong una ay makakakuha na siya ng paborito niyang sandata sa unang pagkakataon sa kanyang buhay. Ilang sandali, nagsalita ang matanda na hayaan niyang sulatan siya ng liham ng rekomendasyon para sa isang tao na hindi kasing galing niya, pero mahuhusay rin naman. Dahil naging magulo ang bayan dahil sa mga tulisan sa pagkakataong ito, ngunit dahil narinig niyang siya ang nag-asikaso sa kanila, gagawa siya ng exception para kay Taekyang. Dahil dito, nabuhayan si Taekyang sa sinabi ng matanda kung saan nakaramdam ito ng panibagong pag-asa. Pagkatapos nito, kumuha ang matanda ng papel at pangsulat, kung saan sinabihan niya si Taekyang na ilarawan ang hugis at haba ng gusto niyang sibat, pati na rin ang bigat nito. Matapos nila pag-usapan ang klase ng sibat na gagawin sa kanya. Nagtanong ang matanda kung saang parte ng kanyang sandata gusto niyang buuhin ang 10 millennia cold steel.
Dito ay tinanong niya kung doon ba niya gusto ilagay sa matalim na parte ng kanyang sibat. Ngunit sa oras na yon, hindi sumagot si Taekyang sa kanyang tanong na tila naguguluhan siya dito. Kaya tinanong siya ng matanda kung bakit ganyan ang itsura niya. Dagdag pa niya na kung ayaw ba niyang gamitin ang 10 millennia cold steel. Tumawa naman si Taekyang at nagsabi na ito ay gagamitin niya. Dito ay tinanong niya ang bida kung kulang ba ang dami na mayroon siya. Dahil ayon sa kanyang kalkulasyon, sapat na ang 400 gramo ng 10 millennia cold steel para makagawa ng kilalang sibat. Nagtataka naman si Taekyang na nag-isip kung gaano kaya kabigat ang ganitong sandata. Nang bigla, sinigawan siya ng matanda at nagpahayag na sabihin na niya kung gaano karami o kabigat na 10 millennia cold steel ang mayroon siya ngayon. Dahil dito, humingi si Taekyang ng karagdagang segundo upang suriin niya ito. Pagkatapos nito, iniharap ni Taekyang kay Jang Tae-bo ang napakalaking 10 millennia cold steel na hawak-hawak niya ngayon. Dahil dito, nabitawan ni Elder Jang ang kanyang panulat dahil sa pagkabigla. Kung saan tinatanong ni Taekyang ang matanda kung ano ang nangyari sa kanya. Sa puntong yun, pinunit ni Elder Jang ang papel na kanyang sinulatan. Kung saan inihayag niya sa bida na siya na ang gagawa nito at huwag na intindihin ang nauna niyang pahayag na irekomenda ito sa kanyang kilala. Nang ito ay kanyang mahawakan, umiiyak na sinabi niya sa bida na siya ay makakagawa ng kanyang panghabang buhay na obra maestra gamit ang ganito kalaki ng 10 millennia cold steel. Wika pa niya sa bida na siya ay gagawan niya ng pinakamahusay na makalangit na sandata sa buong mundo. Pagkatapos, bigla na lamang nag-alerto ang sistema na matagumpay niyang natapos ang kanyang misyon. At ang quest na hanapin ng dalubhasang manggagawa ay matagumpay na natapos. Inilahad rin na isa namang chain quest ang nilikha. Napamura naman si Taekyang sa pagkainis, dahil kung alam niya lang sana na mangyayari ito, ay dapat sana ipinakita na niya ito sa kanya mula noong umpisa pa lamang. Nagtataka namang tinanong ni Mujin kung ito ba talaga ang 10 millennia cold steel. Namangha naman si Champang na ito ang kaunahan na makakita siya ng ganito. Tinugunan naman ni Mujin na ito rin ang kanyang unang beses na makita ito. Dito ay sinisigaw na tinanong ng matanda si Taekyang kung may natagpuan ba siyang minahan na may malaking dami ng 10 millennia cold steel na nakabaon sa ilalim. Dahil kung meron siyang nalalaman ay ipag-alam rin niya sa kanya ito. Napag-isipan ni Taekyang na sinasabi ng matanda na ang sandatang gawa sa 10 milenyo na malamig na bakal ay may 5% hanggang 10% lamang na tunay na gawa sa 10 milenyo na malamig na bakal. Wika pa niya na hindi pa niya alam ito noong umpisa, sapagkat marami siyang pinagdaanan na hirap para makuha ito. Sa puntong yun, nagmamakaawa ang matanda na ipagbigay alam rin niya sa kanya kung saan makakahanap ng ganito, habang si Taekyang ay nagsasabi na inakala ba niya na wala na siyang kailangan pa sa kanyang buong buhay. Samantala, sa kanilang likuran, nagtatanong ang Fire King kung ito ba ang bahay ng matandang elder na si Jang Tae-bo. Nang sandaling ito, lumipat ang pansin nilang lahat sa matandang lalaki na pumasok sa eksena. Dito ay sinabi ng matanda na siya nga si Elder Jang, wika pa niyang tanong sa isa pang matanda kung sino naman siya. Sinabi ng Fire King na siya ay napadaan lamang, wika pa niya na hindi na sana kailangan, pero dumaan lamang siya para makakasiguro lang. Pinaalalahanan niya si Elder Jang na dumaan siya sa bahay ng batang babae na yun pagkatapos ng kanyang transaksyon dito, dahil nag-aalala ang batang babae para sa kanya. Nagtataka naman ang apat sa kanila kung saan nagtatanong sila kung kaninong lolo kaya ito. Kasabay nito, nagpaalam na ang matandang Fire King sa kanila. Kaagad namang tinanong ni Champang ang bida kung hindi ba siya nagtataka sa matandang yon, sapagkat parang siya ay isang pangkaraniwan. Sumagot naman si Taekyang na mas pangkaraniwan siya kumpara sa matandang yon dahil siya ay nagtataka kung saan siya kumukuha ng kanyang mga dumplings. Subalit patuloy na inihayag ni Champang na talagang may kakaiba talaga sa matandang yon. Habang siya ay kanilang pinagmamasdan, nagtanong si Taekyang kung ano ang kakaiba sa kanya. Hindi naman makakasiguro si Champang. Ngunit ito raw ay kanyang nararamdaman. Dahil dito, nag-isip si Taekyang na kung talaga bang may kakaiba sa kanya na tanging ang pinakamalakas lamang na si Champang ang makadarama nito. Wika pa niya sa kanyang isip na mukha lang talaga siyang isang karaniwang matanda. Kaya wala naman mawawala sa kanila kung ito ay kanyang susuriin. Sapagkat sa Murem, hindi masama na maging sobrang maingat. Kaagad namang ginamit ni Taekyang ang kanyang chi sense,
upang suriin ito ang pagkakakilanlan ng matandang lalaki na dumaan sa kanila. Nang ito ay kanyang gamitin, napansin ni Taekyang na ang matandang iyon ay isang level 3 pala at mayroong pangalan na Jok Chon Gang. Dahil dito, tinawanan lamang ni Taekyang ang pandaman ni Champang, sapagkat siya ay isang mababang level na matanda, wika pa niya sa kanyang isip na napaka-cool ng kanyang pangalan. Kaya sinabihan niya si Champang na walang kakaiba sa matandang iyon. Ngunit kaagad naman napansin nito ng matanda ang ginawa ni Taekyang. Habang patuloy na tinatawanan ni Taekyang ang matanda, siya ay nagsabi kay Champang na nagkakamali lang siya siguro sa pagtukoy sa kanya. At sa hindi inaasahan, ay bigla na lamang nag-teleport sa harapan nila ang matanda, kung saan sinambit niya sa kanila na kung ano ang nakakaaliw mga hangal. Sa puntong yon, sinindak niya si Taekyang kung saan siya ay kanyang tinatanong kung sino ang kanyang pagkakakilanlan.